So ayun, magandang tanghali, umaga, gabi sa saan man dako kayo nanonood mga kabalbas. Ngayon nandito tayo sa ating episode Bilad Serye, no? Na kanina ang araw, ngayon wala nang araw pero okay lang yan. Mamaya araw ulit yan. So nandito yung mga breeder natin sa hatchlings, no? Yan yung mga Zero Project GS. Ito yung LB Danner, no? Bilad natin. So meron pa tayong hindi binibilad kasi wala na tayong lagayan. Iniwasan ko na yung pagsama-samahin yung mga hindi magkakasama para magkaroon tayo ng ano, yung walang contamination, no, sa kanila. So ito, ang gamit natin ngayon is ito yung Reptisafe, no? Gawa ng Sumed. Baka naman Sumed. Oh, yan. Pinatakan natin yung mga tubig nila para maalis yung mga nakalagay dito sa tubig. So ito ang sinabi, yan, remove anti-chlorine, chromite, deloxifies, remove toxic ammonia, no? Para sa lahat to ng ano, mga reptile, ayan, lizard, turtle, tortoise, amphibian, hermit crab, and ano, orachin, yun, whatever. So yun, yan guys, nilagyan natin yan tubig na natin ng Reptisafe para maging safe sila. So hindi lang po PCB ang ginagamit natin sa ngayon, nagtatry din tayo ng ibang mga method para maging kung saan magiging komportable at magiging maganda, malusog ang ating mga bearded dragons, no? Yan. Yan. Ito yung project natin, GS soon, mga next year. Ito yung ating natitirang Zero na holdback male. So ito yung LB Danner, yan, saka isang Hypol leatherback. Tatlo na lang sila. So balik tayo sa enclosure. So ayun guys, nalinisan na natin yung enclosure, no? Hindi ko na na-videoan. So ayan, clean na. Winipe na natin ng malinis na tubig at sabon para ma-disinfect natin yung mga microorganism na hindi natin nakikitang bacteria. So ayan, malinis na, no? Gumagamit din ako ng alcohol at least once a week. Pero ito, gumagamit din ako ng Lysol. Yan. Ito para sa akin lang to, ito yung sistema, method ko. Pwede nyo gayahin, pwede nyo rin hindi gayahin, guys. Kasi dito disinfect, no, lahat ng bacteria, lahat ng hindi natin nakikita, matatanggal, mamamatay sa Lysol. Pero hindi natin pwedeng ilagay kaagad dyan, no, yung mga bearded dragons. Kailangan mawala muna yung amoy ng Lysol o yung alcohol na nilagay natin para hindi nila masinghot at hindi nila pumunta sa lungs nila. So ingat din po kayo sa mga produkto o yung mga gagamitin ninyong pan-disinfectant, no, para maiwasan natin yung sakit sa mga alaga nating bearded dragon, reptiles, so whatever na alaga ninyo. So yun lang guys. So ayan guys, pagkatapos naman natin siya i-soak sa water, no, para ma-digest yung ano nila, ma-remove yung yung tawag nito, dumumi sila, no. Papadrain naman natin siya sa natural air and the sunlight, no. Yan yung pagbibilad naman nila ngayon sa natural sunlight sa araw. So ayan guys, so ayan, nakabilad pa rin yung mga adult kasi hindi pa tumatae, no. Hindi pa sila nagpupup. So ito naman yung ating leatherback, no. Makikita nyo sa ano, no, orange na sila, no. May pagka red na nga yung iba, kumbaga parang dark na, pero orange jeans lang kasi sila, no. So ayan, peace out guys. So ayan guys, no, magandang hapon. Shoutout sa lahat ng mga new subscriber natin, no guys. Introduce ko kayo ngayon sa aking mga bagong pets. Itong mga gecko natin, no.
Ito yung unang gecko natin na panalo na natin doon sa PetCon. Tapos ito yung ating na-swap doon sa bearded dragon natin. So nag-uumpisa pa lang tayo. Ayan. Oh, yun, no. Umpisa pa lang tayo sa bearded dragon, kaya ito pa lang yung enclosure natin. Pero sabi naman ng mga ibang bearded dragon, leopard gecko. Sabi naman ng iba good naman na. Pwede naman to. Pero try ko pa rin palakihin or pagandahin yung enclosure nila, guys. So, yun lang, guys. Peace out. Sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa video. So, kung nag-enjoy ka, i-like, share mo na rin ang aking video para lagi kang updated sa aking bagong vlogs. So, peace out. Magandang tanghali, hapon, gabi, saan man ako kayo naroroon. Bye-bye!